balita, dumating na sa bansa ang ilang leader ng mga bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para dumalo sa Formal Leaders Summit bukas. Mula sa Pasay City, ito ang balita ni Joyce Balancio, live. Joyce? Yes, magandang gabi sa iyo, Angela. Magkakasunod na nga dumating sa bansa kaninang hapon ang ilan sa mga leader ng mga bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Pasado alas 2 kanina nang lumapag ang eroplano ni Cambodia Prime Minister Hun Sen sa Ninoy Aquino International Airport kung saan sinalubong siya nila Manila International Airport Authority General Manager Edmond Rial at Energy Secretary Alfonso Cusi. Sinundan nito ng pagdating ni Indonesia President Joko Widodo na inabangan naman ni Agriculture Secretary Emmanuel Piñol at Air Force Chief Edgar Falurina. Dumiretso naman sa Malacanang si Widodo para sa state visit at pulong kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang minuto lang din, Angela, nakalipas ay dumating na rin sa bansa si Myanmar State Councilor Aung San Suu Kyi, Vietnam President Nguyen Xuan Phuc at Thailand Prime Minister Prayut Chan-o-cha. Ang mga leader na ito, Angela, ay nakatakdang dumalo sa ASEAN Summit na gaganapin sa PICC bukas. Samantala, sa kakatapos ng DENA press conference dito sa International Media Center, nagpahayag ng pagkabahala ang ASEAN sa lumalalang tensyon sa Korean Peninsula kasunod ng 2 nuclear tests at missile launches ng North Korea. Hinihikayat ng ASEAN ang North Korea na sumunod sa mga obligasyon nito na napapaloob sa mga batas at resolusyon ng United Nations Security Council pagdating sa international peace and security. Hinihikayat din ng ASEAN na mag-exercise ng self-restraint ang North Korea para humupa na ang tensyon. Pakinggan natin, Angela, ang pahayag ni Robespierre Bolivar, ang acting spokesperson ng Department of Foreign Affairs. ASEAN also urges the DPRK and all parties concerned to exercise self-restraint in order to de-escalate the tension and refrain from actions that may aggravate the situation. ASEAN supports the denuclearization of the Korean Peninsula and, in this regard, calls for the resumption of dialogue on the Korean Peninsula to diffuse tensions and create conditions conducive to peace and stability. Angela, bukas na nga gaganapin ang pinaka-main event ng ASEAN ngayong linggo at yan ang Leaders Summit na gaganapin sa PICC na pangungunahan ni President Rodrigo Duterte at ang aabangan ng bansa ngayon, Angela, ay kung ano ang magiging posisyon o kung maglalabas man ng statement of position ng ASEAN pagdating sa iba't ibang issue sa rehiyon, particular na nga ang agawan ng teritoryo sa disputed islands sa South China Sea. Angela? Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancio, live na nagulat mula sa Pasay City.